What's up mga sombreros, nakaramdam ng gutom ang aking abulati sa tiyan kaya binuksan ko muna itong baon ko kasama ang aking pinaka-special na ulam na presko na hindi naman talaga na presko kasi matagal na siya sa loob ng lata. At syempre huwag kalimutan magdasal, magpasalamat sa Panginoon sa lahat ng grasya natin sa buhay. Kahit ang ating buhay ay utang natin sa kanya-kanya. Kain tayo mga sombreros, no? Masarap tong aking ulam, espesyal kasi mayroong pagmamahal, may pag-iingat at mayroong pag-aaruga. Charong lahat-lahat na. Uminom ako ng tubig syempre kasi kailangan natin minom ng tubig. Nagbaon na ako ng tubig mga sombreros kasi Boy Scout of the Philippines tayo. At kinuha ko rin syempre yung ating yung special na buko juice. Kung napanood niyo yung part 1 or yung sumunod na vlog na in-upload ko dito, at tingnan niyo na lang, panoorin niyo na din mga sombreros. Masarap siya. At ito ang konting kalawang dapat alam mo. Ang sardinas ay may kamatis at ang kamatis ay may scientific name na Solanum lycopersicum. So sa pang botany or scientificong pag-aaral ng mga halaman mga sombreros, ang kamatis ay tinuturing na prutas at hindi gulay kasi nga sa bulaklak nila mismo nagmumula ang kanilang bunga or fruit na eventually ay kinakain natin or kinukonsum natin at nire-reproduce, kagaya ng santol, kagaya ng okra, sitaw, kalabasa, upo, ampalaya, langka, durian, and so on, no? And yes, they are considered fruits and not vegetables. Pero pag sa technical or operational na ginagamit natin araw-araw, no, sa everyday life natin, ay they are considered vegetables and not fruits. Napakahalaga po ng usaping ito mga sombreros. Alam niyo ba na dahil lang sa kamatis, may kwento at pangyayari noon sa Amerika na nagkaroon pa ng kaso, ipinail sa Supreme Court ng Amerika mga sombreros. Ganito kasi yon, ang mga gulay or imported na gulay ay subject to 10% tariff or tax, habang ang mga prutas naman ay wala. Kung kaya napakalaking difference at napakahalaga ng usaping ito mga sombreros. Ang kaso ay finail taong 1887 at nakarating sa Supreme Court of the United States of America taong 1893. Sa korte mga sombreros ay nalilito sila kasi kailangan lang timbangin ang science versus everyday life ng mga tao, kasi kapag kausap mo ang mga botanists, ang pagkakilala nila or they consider this as fruit mga sombreros at hindi gulay. However, sa everyday life ng mga tao, sa realidad ng buhay ng mga tao, kinakain at kinukonsumo natin ang kamatis bilang gulay at hindi prutas. At napagdesisyonan nga ng korte mga sombreros na ang kamatis ay ihanay bilang isang gulay at hindi prutas, which is subject to 10% tax or 10% tariff. Kaya laging tandaan, wagi ang may alam. Kung kaya dapat alam mo. Muli po ito po si Kasambrerong Dennis na nagsasabing ang buhay ay mas lalo nagiging masaya, mas lalo nagiging puno ng faith, hope, and love pag si Lord Jesus Christ na ating Panginoon, tagapagligtas at pag-asa. Muli po, maraming salamat po mga sombreros sa sumasama sa journey ng kaalaman at learning. Kamatis kayo dyan. Maraming salamat. Manalaki yung mga kamatis mga sombreros. Seryoso, mas malaki pa sa mga mata ko. Maraming salamat pa. See you sa next segment. Paalam! Paalam! Dragon Ball Z na tayo dito. Paalam! Bye-bye! Have you seen my big book? I think I'm lost here. Where am I heading to? I'm concerned about my big book. Where's my big book? Can you help me find my big book? Are you not curious why Toto is so concerned about this big book? Our vocabulary term is concomitant. Concomitant. Toto, asaan ka na? Ang concomitant mga sombreros ay adjective. Ito po yung tawag sa isang pangyayari na nangyayari siya at the same time ay meron siyang connected na isang bagay pa. No, parang ganun, magka-connect or related sila. No? Ang mga possible synonyms po natin dito ay related, associated, synchronous, etc. At pag ginamit naman sentence ay let it fly, Mr. Dictionary. McDonald's investor Toto, who was good at trading, saw a concomitant growth in his earnings. Concomitant. McDonald's. How did McDonald's get its name? Ang sikat na fast food restaurant na McDonald's mga sombreros ay actually apelyido ng founders nito na sina Maurice na may nickname na Mac at Richard McDonald. Ang pinakaunang restaurant or branch nila ay binuksan noong 1940 sa San Bernardino, California. Ngunit kinalaunan ay binili ang franchise nito ng salesman na si Ray Kroc. Nabanggit natin mga sombreros ang time, no? Oras, panahon. Napakahalaga po nito mga sombreros. Basahin po natin Ecclesiastes chapter 3 verse 11. At lahat ng ito ay tinadhana ng Diyos na mangyari sa takdang panahon. Binigyan niya tayo ng pagnanais na malaman ang hinaharap, pero hindi talaga natin mauunawaan ang mga ginawa niya mula noon simula hanggang wakas. Ephesians chapter 5 verses 15 to 16, sabi dito, so be careful how you live,
Live as men who are wise and not foolish. Make the best of your time or best use of your time. Ayan, oras, time na naman. Na these are sinful days. Mark 13:32-33, sabi dito, ngunit patungkol sa araw o oras na iyon, walang nakakaalam kahit na ang mga anghel sa langit, kahit na ang mga anak kundi, or kahit na ang anak, which is Jesus Christ, kundi ang Ama lamang ang nakakaalam. Kayo ay mag-ingat, magpuyat at manalangin, sapagkat hindi ninyo alam kung kailan ang panahon or ang wakas, mga sombreros. Napakahalaga po ng oras, mga sombreros. Ang pinakamahalagang investment, actually na-realize ko dito sa lupa, ay hindi pera. Ang pinakamahalagang investment ay panahon or oras. Kasi ang oras, mga sombreros, ay hindi mo na maibabalik pa. For example, pag sinayang mo yung isang oras mo ngayon, hindi mo siya maibabalik. Ang pera, maibabalik mo siya, no? Pag nasayang mo yung 1,000, so maibabalik mo yung 1,000. Pero ang panahon po, ang oras, ay hindi na po natin siya maibabalik. That is why sabi sa The Purpose Driven Life na nabasa ko rin, ay ang pinakamahalagang investment pala dito sa lupa yung oras mo na nilaan mo sa pamilya mo, nagbanding kayo, or meron kayong magandang relasyon sa buong pamilya, sa kaibigan, or kahit na sa katrabaho, kahit na sino man, ka-classmate mo ba dyan, no? Napakahalaga po ng panahon, napakahalaga po ng oras. And memories, no, hindi po sila naibabalik. Kung kaya pag nagtanim ka ng or gumawa ka ng magandang memories ngayon, yung memories mo na yon, habang buhay mo siyang madadala, kumbaga parang gano'n. Kung kaya sabi dito, make the best of your time, no? The best dapat ang gawin natin everyday ng ating buhay, kasi hindi natin alam ang panahon at hindi natin alam ang oras, at sa huli ay baka pagsisihan na natin kasi hindi natin sila nakapiling or hindi natin ginawa yung maganda, or hindi natin sila napasaya out of the time na binigay sa atin ng Panginoon. That is why we have and we must read, love, and obey what's in the Holy Bible. Alam niyo ba, mga sombreros, kung bakit hindi tayo nasasaktan kapag pinuputulan ng ating buhok? Ito ay dahil ang ating buhok po ay gawa sa keratin. Ang keratin, mga sombreros, ay mga patay na cells, no? Hindi natin nararamdaman kasi nga patay na, no? Parang manhid. Hindi, joke lang po. Yun po, so ang ating buhok po ay made of keratin. Kagaya po ng ating kuko na pag pinuputulan natin ay hindi tayo nakakaramdam ng sakit. Kagaya ng sungay ng kalabaw, bagaman pag pinutol natin ang sungay ng kalabaw, hindi sila nasasaktan, pero pangit pa rin po kasi kulang na, kasi wala na silang sungay. Hindi po ako barbero dito. Hindi po yung tunay na may-ari ng barbershop. Ito po ang inyong hamak na lingkod, kasombrerong Dennis, at sa paghatid ng kaalaman at tawa ay kasama ko sina Kay Cyclopedia o kasombrerong Britannica Encyclopedia Wikipedia, si Mr. Dictionary, si Kay Graham Pitch or kasombrerong Grammar in Speech, at sa tawa, syempre, si Toto, ang pinakakwela sa lahat na nagsasabing, sabayan nyo kami, ang buhay ay masaya, naging masaya, lalo naging faith of love, patuloy na pag-asa. Muli po, maraming salamat po, mga sombreros, sa mga sumasama sa learning, sa wisdom, sa knowledge. Maraming salamat po at see you sa next segment. Bye-bye!